yung ating mga embassy, lahat ng mga attaches natin ay patuloy na umiikot at kinukontak yung ating mga Filipino workers sa iba't ibang lugar. At dahil ito ay hindi madaling gawin, dahil as you know, patuloy ang pagbubomba ng mga area na ito. At nagsasagutan na, Iran, binobomba sila ng Israel, ang Iran binobomba ng Israel at saka ng US. Ang Iran naman ay sumasagot at saan-saan na, lumawak na ang mga area na tinatamaan ng mga missile, ng mga bomba ng Iran. At yung mga sinasabi natin hindi apektado noon, medyo tinamaan na ngayon. And that is why we marami meron tayo mga pinagkano dapat na mga ruta kung saan natin mailabas ang ating mga kababayan, mga foreign overseas workers. Ngunit yung mga rutang yan ay sumara na dahil nung una, hindi naman sila binobomba. Ngayon, binobomba na. So, very, very fluid ang situation. Kaya patuloy namin yung monitor. We are in continuous contact, constant contact with our labor attaché, of course, our ambassadors, our labor attachés, and our defense attachés para malaman kung ano ba ang sitwasyon. Una-una, meron na tayo mga request na for repatriation. Halo-halo ito.